Sablang kayanakan, tikbo kong matulid karingke kong katungkulan at makiramdam karingke kong pengari. Maging mayap ya ing balang metong ke kayo sablang kayanakan ngening miturwana na kayo king upaya na ning Diyos. Nako sana malyaring makiabe king yato nung etutong kailangan. At makita lamitam king ninuman king eyo ikasulong. Uling ding mayap akapakaya na ning mayupayang ginong Diyos kaya kayo makapanayalo. Uling ing burina ning Diyos kaya kayo ngeni ing gawan nyo ding kaya kong tungkulan at mapaminto kayo karing pengaryo. Deti ilang babiyeko ayanting aginaldo king kaya kayong pangayatiyo king bayong banuayo. King bistamat ing yato yung kakarinan mitmune king kaguluan. Dapat nung ikayu alana ko king yato. Wangana at alanang maliyaring masintang kaya kayo. Pilit kong makiabe ganap king burina ning Diyos. Pagkapilitan yu karing sarili yu. Ing tikdo matulid king kekong kasalpantayanan. Ban malyaring ikayu ing luntone ing pelalong kaigitan karing balang biyeyo. Magdulap karagdagan. Magdulap king kabiasnanan ning Diyos. Potang ding kekong puso at inong makayat na at alang maging kakulangan at mabigu ing balang metong kekayo. Katatawlyan karing kanakong suyo ayan timong binye kekayo. Ding meyakit ang timong manigtigan king kekayong kapulungan merim lalo king karelang kasarilinan. Milalako itang bage ayatiyo agagalawan do adati. Pakisabi ko kaya kayo eko magpabaya. Pakisabi ko kaya kayo ing na kailangan ing sabihan ko kaya kayo ing galawan nyo ing dapat atungkulan nyo. Uling iti kakilala yun na at kabaluan karing kekong kasarilinan. Na kailangan ing sabihan ko ampon idala kaya kayo ing dapat yung gawan uling balo yun na. Ing kekong katungkulan. King kanakong pangayat yu, antimo king kekong bayong banwa, angin itikluan yu. Imbutan yung mayakit ko king pelalong kaigitan king pamanggaloyo. Ngening atyune at miras karing balang biyeyo ulitan ko ing kekong bayong banwa. Maglokasa na kayo. Ila ko yun no, itang sablang bage, amaging sagabal king pamanggaloyo karing kekong katungkulan. Ila ko yun no, ing nanumang balakid, ayate yung matatangal karing balang metong kekayo. Potang ing tao nga na to neneng makiabe king burina ning Diyos. Potang nga nang ing tao to neneng asa sa diyan kayang sarili king burina ning Diyos. Potang ing tao burina at pagimbutana king kayang sarili ing sablang bage king yato iti at makatuliran karing balang metong kekayo. Tatawlyan ing adwan ko ing nobeno kakalingwan. Eko magpabaya. Uling iti ing maging lunas no. Uling iti ing maging mabiye paralan karing balang metong kekayo. Bakong
malyaring miyabuban king nanumang siglo, king nanumang sigwada ayatiyo king yato yung kakarinan. Nuanyang malinis sa puso nganing kakong pamati uling akit ning Diyos pakatandanan niyo. King kekong pangayat yu, pasalamatan kong ganap ding kekong sarili. Panuanan kong ganap ding kekayong pangayat yu, king ulidoring ditak-ditak bane-bane karing kekong pamamintu. Wa panuanan ku ikong sabla ding mayap adapat yu. Pakikuanan yung ingsebol amalino ayatiyo kekayo. King anggaman, king angga, amaging kayabeyo, angyang atiyo, ing pali na ningaldo, king banteng upayang atin kong inuman potang datang yaing kaw. Salamat kaya kong sabla, king kaya kong mayap apamakiramdam. Salamat kaya kong sabla, king kaya kayong pamisadiyo, karing kaya kong katungkulan. At salamat kaya kong sabla, king ikayo, king anggaman ngeni, manatili kayo karing kaya kong katungkulan. Membro, manungkulan, miyabe-yabe kayo. Bit-bitaniyo, ing mapinong plido karing balang sariliyo. At ibating no, ampon iwaksi ing nanumang bage, ay maging panyulyong yu, king kekong kasalpantayanan. Uling, king aldo bukas, pakatandanan niyo. Ding makyabe, king yato nga na ing masintang lang. Dapot nga na, ding makyabe, king burina ning Diyos, mi kayatin lang kapayapan. Salamat kaya kong sabla, ilang ligod ko ang ponbinye, king bayong banwo, angeni, kitaganan niyo. Mapanalangin, mapaniyasat, king balang panggaloyo, luwal na pon kilob ning kekong kasalpantayan. Adios, ing kanakong salamat makanyan king ibabiye ke kayungan king ke kayong pangayatiyo. At babalongbungan dako ikong sabla, king upaya na ning Diyos, king banteng upayang ikong maminto ing eko, miyabuban king ati yung sakit, kaguluan king yato yung kakarinan. Yaku ing tatakap at matnube kaya kayo. At makiyabe ganap king ulino ning kekong kasalpantayanan at burina ning Diyos kaya kayo. Lalakwan ke ampon ipagkalob king kaya kayong pangayatiyo, matwa, anak, lalakit, babayi, ing kapayapan at ing kakong bendesyon lalaganap ke kayungan ban kanito malyari kong manatili king kapayapan. I Apostol Santiago, ngalang sawang lugod babye ke kayo, lakwan da na kayo.
Mapayapa po at mapagpalang malusog na bagong taon po sa atin lahat. At sinabi ko pong malusog kasi po yung nakalipas nating taon, talagang pandemya, di ba? Maraming sakit na naglitawan. Ang COVID virus na maraming bayad. Sana po sa taon na to, lubusan na pong mawala ang sakit na COVID-19. Na kung paano pong katatapos lang po ng banal na batlaya, na kung paano pong ipinawaga sa atin, unang-una ang kanyang pagmamahal. Ano po, pagpapaalala sa atin na nung paanong sa ating mga tungkulin, na kung paano natin duptin ang ating mga tungkulin. Siguro po karamihan sa atin, tayo po'y natamaan. Kasi po, sabi ko nga po noon, ang isang magulang kung inuutos mo ang iyong anak, kung ginawa na niyan, hindi na uulitin ng magulang. Kasi ginawa na niya eh. Ganon din po ang Ama natin nasa langit. Na kung paano po, sabihin mo pa ba? Para kang nang baliw, di ba? Hindi naman sa ano. Kaya po, malugod po ang ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating mga batlaya, pinapasagiwa yung mga tungkulin natin na dapat gampanin. Kasi kung hindi tayo pumahal ng Panginoon, hindi na po ipapadala ang mga banal na mensahe sa atin. Ano po? Ibabastado na lang tayo, bahala na kayo. Pero hindi po eh. Pag-ibig po ang Panginoon. Kahit po tayo nagkukulang, nagpapabaya, andyan po ang Panginoon. Lagi tayo pong pinapalahanan sa lahat nating gagawin. Lalo na sa buhay nating darating. Ano po? Nadapwat man po ang ilan sa atin minsan nagtatanong, totoo kaya yung mga mensaheng dumarating sa atin? Bakit sa akin hindi nangyari? Bakit sa akin hindi man totoo yan? Minsan po kasi sa buhay ng tao, umaanap tayo ng patotoo. Ano po, hindi mo alam sa sarili mo pala, napapatotoanan ka na. Bakit po? Kakong sumabi. Kasi sa pamagitan ng iyong pananampalataya, nasabi sa iyo, halimbawa, mag-ingat ka. Lagi kang mananalangin, magdasal, magdubena. Kung yun yung ginagawa mo at di dumating sa iyo ang sinasabi ng banal, ibig sabihin, nagawa mo ang paraan para makaiwas ka dun sa mga disgrasya o sakuna na dumarating sa buhay mo. Ano po? Ang iba kasi talagang gusto maranasan yung sinasabi. Kung sasabihin sa iyo, kakaroon ka ng malaking problema. Ito ang paraan. Ano po? Gusto kasi ng tao makita at maranasan. Ano po? Sabi nga po ng mga nagtitestimony dito sa ating mga kapatid, mga bise, marami pa. Gusto mo bang maranasan yung ganon? Muling magpatotoo sa iyo? Dadanas ka ng mabigat na pagsubok sa buhay mo? Upang ikaw ay magbago ng lubusan? Ngayon po, bagong taon na naman. Na kung paanong lagi natin pinag-uusapan, ano ang ating New Year resolution?
Ano ang babaguhin natin sa ating buhay? Ano po? Minsan sa atin kasi, ang dami nating gustong baguhin. 1, 2, 3, 4, 5. Minsan may listahan pa nga yung mga iba dyan eh. Datapwat po, kulang po sa atin yung pagiging matyaga sa lahat ng bagay. Minsan po kasi kung nagkaroon na tayo ng pagsubok sa mga ganong pamamaraan, nawawala na yung isang priority mo na naman. Mapapalitan ng isang priority na hindi naman kailangan. Pinapriority mo sa buhay mo, hindi naman pala kailangan. Kaya ang goal natin, matapos na namang isang taon, wala tayong napapala. Sabi nga po ng Banal na Batlaya, isipin po natin mabuti, tayo po'y magbulay-bulay, sabi. Kayo'y magbulay-bulay, sabi. Kung ano ang iyong nararapat na gawin. Na kung paanong, sabi niya sa kanyang pamati, mapalad ang malinis na puso sapagkat makikita niya ang Diyos. Basahin po natin. Sa sulat ni San Mateo 5:8, ganito po ang kanyang sinasabi. Pakilakihan po, medyo blurred po nakita ko. Sabi niya po, sa 8 po, 5:8 ng Mateo, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Tigas yan. Maraming paraan na hindi ka magtatagumpay sa buhay mo. Gusto mong mintiin na makita mo sa darating na panahon, sinabi mo, gusto ko makita ko na ang Panginoon. O sa aking buhay, makita ko ang aking Panginoon. Hindi ako mapunta sa impyerno. Pero ang ginagawa natin, taliwas sa ating mga gawa. Ang pamamaraan, papunta, patungo sa Diyos. Ano po? Sabi po dito sa isang referensya natin, basahin po natin sa Roma 12:1-2. Paano po ba ang kahayaya at kapuri-puri sa Panginoon upang natin siyang makita? Kaya nga mga kapatid, ipinamamaniig ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng dili ko may kapintasan pa ako. Sa panahon ng pagsamba, nalilate po ako. Tama po ba? Inaamin ko na late ako. Yan po kasi isang batas ng ating banal na batlaya. Na nararapat nating gawin naman. Ano po? Sana po sa darating na pagsamba ako'y sa po ng aking pamilya, hindi na po malilate. Dati po kasi, siguro sa aking sarili, medyo mayroon ng konting pagsulong dati kasi medyo, talagang late kami. Pero ngayon, sana tuluyan ng hindi na po kami malate. Sa maliit na bagay na yan, minsan tayo po'y nagkakamali, nagkukulang. Kasi po sa maliit na paraan, sa maliit na bagay, dyan po lumalaki yung malaking pagkukulang sa harapan ng Panginoon. Ano po? Minsan kasi sinasabi natin sa ating sarili, kahit na late ako, o ano, kesyo, ganyan. Yung iba pa nga dyan, ganyan. Nagmamalinis pa. Ano po? Sa akin nga, ganyan lang. Yung iba, ganyan. Tama po ba? Yan po ang sinasabi nung
kung nag-attend po kayo nung salubong, sambang salubong po natin, na nung paano, kung ikaw ay isang mananamba na, reliyosong tao, kung titignan mo ang tao, ano ang unang makikita mo, sabi ng Banal na Batlaya? Kung sa iyong paningin, kung nakikita mo pa yung kamalian at dungis ng iyong kapatid, hindi yan ang tunay na mananampalataya. Kundi tignan mo, sabi niya, ang niloloob niya, ang mga mabubuti niyang gawa. Na kung paano pong hindi sa aspeto ng katawan o sa kanyang kamalian, tinitignan ang kanyang kapwa. I-relate po natin yung sinabi ng Banal na Batlaya ngayon na tayo po'y maglubasan na sa mga matandang kaugalian. Alin po yun? Nalilate po ba tayo? Yan sa akin, yan po ang nasanayan sa buhay ko nalilate sa pagsamba. Kayo po kaya, alin? Na dapat natin baguhin. Maliit na bagay, malaking bagay. Pagtuunan po natin ang pansin kasi dyan pa lang nasisilip na tayo ng Banal na Batlaya ng Panginoon, ng kamalian natin. Baka talagang ibigay pa yung lahat ng pamumuhay natin sa ating buhay. Baka makita natin kung gaano tayo karami o kalaki ang pagkakamali sa buhay natin bilang mananampalataya. Ang maganda po sa atin dapat ilaad mo, ipakita mo kung ano yung kamalian mo. Para yun yung pagtuunan mo ng pansin para baguhin. Sabi nga po, kung ikaw ang gusto natin maging maisip. Kasi po ang katangian ng isang ahas na kung paano pong pag nagpalit po ng balat yan, hindi na binabalikan ang kanyang balat. Kung yun ang yung kamalian na gusto mo nang tanggalin, huwag mo nang balikan. Para tayo lubusang makapagbago, magtagumpay sa ating buhay. O baka tayo yung mga kaugalian ng aso, kaugalian ng baboy. Ang aso kasi, pag sumuka yan, babalikan ulit. Kakainin ang kanyang suka. Nakasama nga sa tiyan niya yun kaya inilabas. Ba't mo pa kakainin ulit? Ano po? Ganon din tayong tao na kung tinanggal na natin yan, huwag mo nang balikan. Kaya tinanggal mo sa inyong kagalingan ng pag-iisip, hindi nakakabuti sa iyo yan. Ang baboy, pinaliguan mo ng, kahit sinabunan mo pa yan, maya-maya, binabalikan ang kanyang pinagliguan. Binabalikan ang putik. Ganyan ba tayo? Sana hindi po. Kahit sa konting paraan sa ating buhay, tayo po'y sumusulong, nagtatagumpay, napapaligaya natin ang ating Panginoon. Ituloy ko po ang ating binabasa sa referensya ng Roma 12:2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Sa anong paraan tayo hindi magsisiayon sa mundong ito? Maraming paraan po. Kung iisahin ko yan, baka maubos ang isang araw. Kayo po,
ang mag-isip na kung ano yung mga naaayon sa sanlibutan na dapat nating iwasan at hindi dapat gawin. Ano po? Sabi po ba dito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kahaya-haya at lubos na kalooban ng Diyos. Bakit po tayo nandito? Alam po natin na kahaya-haya, lubos, at nakakapasaya sa Panginoon ang pagparito natin. Dahil tayo nagsisimba sa Kanya, sa Espiritu, at sa Kanyang pagka-Diyos. Tama po ba? Kaya, sabi po, mag-iba kayo ng pag-iisip. Sa anong paraan tayo mag-iba ng pag-iisip? Ulitin ko po, sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kahaya-haya at lubos na kalooban ng Diyos. Minsan po sa atin kasi, alam na natin na alin ang kahaya-haya, lubos at nakakapasaya sa Panginoon natin. Minsan, di natin ginagawa. Hindi minsan madalas. Tama ba? Na kung paano po, sabi natin, magbabago na tayo this 2022. Pero, mayroon pa kayang magbabago? Meron. Buhay pa tayo eh. Sana po, kung itinalaga natin yan sa ating buhay, i-meet po natin ang goal. Huwag po natin pabayaan kung ano man yung mga consequences na kakabigat sa buhay natin, sa pagsubok sa ating buhay. Kasi may mga balakid yan. Hindi pwedeng wala. Ngayon pa lang, sa amin na lang, ano yung sa pagsamba ng maaga, ayan, lalo na malamig ang panahon. Isang balakid yan. Pero pag tinuon mo yung puso mo, sarili mo, dati nalilate ka ng 30 minutes, ngayon 10 minutes na lang. May improvement. Tama po ba? Kung dati nag-absent ka sa isang buwan, 2 beses. Ngayon, 1 na lang. Tama po ba? Kaya, sa simpleng pamamaraan po, baguhin po natin ang buhay natin, ang sarili natin. Huwag muna yung malaking bagay. Kasi minsan, sabi nga po, emo kakaulan, emo akawal. Minsan, may manakawal, minsan may manabot. Kaya dapat po, gawin po natin yung ising paraan muna, yung simpleng bagay. Kasi sa simpleng bagay, sa maliit na bagay, hindi na natin nagagawa. Huwag ka nang mga ibang tao. Sabi, magagawa ko yan, ganyan. Mayabang pa sa sarili. Hindi po, tayong mananampalataya, hindi po yung pamamaraan natin. Ipanalangin natin yan sa Diyos at gawin natin yung mga pamamaraan kung paano tayo magbago. Na minsan sabi nga, huwag tayo daw mag-isip ng matayog sa ating higit sa ating pananampalataya. Minsan sumusobra na kasi pag tayo nag-isip ng napakatayog na hindi natin maabot, hindi natin matarok. Tama po ba? Paano hindi mo na nga matarok yung maiisip mo, paano pa magagawa? Iniisip mo pa lang yan. Di ba? Dapat po, sa simpleng bagay, sa maliit na bagay, tayo po'y magbago. Patulong po tayo sa Panginoon. Mayroon pa po akong muling pang ibabahagi sa inyo sa Jes 23 po, hindi ako nagkakamali, o 24, o 23 hanggang 25 ng 24 ng
Hebreo 10:23 hanggang 25. At ng ating maingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mga gidinglangan sapagkat tapat ang nangako. Ayan po. Alam po ba natin yung mga pangako ng Panginoon sa atin? Hindi po nagpapaliban ang Panginoon sa ating mga pangako, ay sa kanyang pangako. Kaya po pag pinangako niya, sabi niya nga, ang pamati ng Panginoon, pamati ng Banal na Espiritu, nuwala po ano ding malinis sa puso, uling akit din Diyos. Sa Tagalog, sino daw po ang malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So kung pinangako po ng Diyos yan sa atin, kung ikaw ay may malinis na puso, makikita po natin ang Diyos. Gusto niyo bang makita ang Panginoon? Makikita ang Diyos? Linisin po natin ang puso natin. Ha? Huwag kayo pa heart surgery, no? Hindi niyo baka palinis yung heart surgery. Hindi po ganon. Tuloy po natin. At tayo'y sa pangagtinginan upang tayo'y mga gudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. So tayo po daw magtinginan. Lawin tala po kan balang metong kikatamo bang makanyang talang so pandet ang higit mangailangan. Magibigan po daw tayo. Sa anong paraan? Alam po natin yan kung sino at paanong paraan natin iibigin ang ating kapwa. Ano po? Sa mabubuting gawa. Ano po? Ha? Hindi yung ikakabubuti mo lang, kundi ikakabuti ng higit sa'yo ng tutulungan mo. Minsan kasi may tumutulong, may hidden agenda. Ano po? Nagpapakita ng mabuti, may hidden agenda. Huwag po yun. Huwag niyong gawin yun. Kayo po ang higit nakakilala kung ano yan. Ano pa pong sabi dyan sa 25? Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga nag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas ang malalapit na araw. So, sabi nga po ng Biblia, pag marami na pong mga kaguluhan, sakit, gera sa ibang bansa o ano, yan daw po malapit na araw pagdating ng Diyos. So, anong gagawin natin? Iba kasi, iba nagsisimba, hindi ko po linalaat. Nakikita ko lang po kasi ako nagsimba sa maraming simbahan, maraming religion. Pag nagsimba sila, hindi ko nakikita yung, sorry to say, pero hindi ko sasabihin ngalin dyan, pero ang tunay na pagsamba. Ano po? Alam ko po, walang perpektong religion. Nagiging perpekto ang ugnayan natin sa Diyos sa mismong sarili natin. Siguro sa sarili ko, hindi ko nakita. Sa ibang religion na pinasok ko, hindi ko nakita yung sarili ko doon. Kaya, sana po wag natin gawin yon. Kundi, kung ano lang po ang alam natin na mabuti, yun po yung gawin natin. Kasi ang mahirap po yan, alam na natin ang mabuti at hindi pa natin ginagawa. Anong sabi ng nasusulat? Sa Santiago 4:17, tama po ba? O nagkabaligtad na? Santiago 4:17, tama.
Ayun po, ang sabi niya, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Sino pong nagsabi niyan? Si Apostol Santiago. Katatapos lang dumating sa atin, banal na batlaya. Nasabi ng Panginoon sa kanya, ano po, kung sino man nakakaalam sa paggawa ng mabuti o paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Mayroon po ba tayong alam na mabuti? Pagbulay-bulayan po natin, ginagawa po ba natin ito? Kayo na pong sumagot. Hindi ko po lahat alam yan, lalo na kung hindi ko kayo nakakasalamuha. Sana po, yan po ang baguhin natin at bigyan natin ng pansin sa pagbabago ng ating buhay. Na kung paano, kung alam po natin ang mabuti, siya po ang ating gawin na magpatulong po tayo sa may kapal. Magandang umaga po. Ang kapurihan at kapasalamatan po sa iisang Diyos. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat at akin po kayong binabati ng isang masagana at masayang bagong taon po. At ngayon nga ay may tema po tayong pinag-aaralan na bagong taon at bagong pag-asa sa gitna ng pandemya. Hindi po lingid sa ating kaalaman na ang bawat isa po sa atin ay nakaranas po ng paghihirap, ng kalungkutan po. Marami po sa atin ang mga nawalan ng mga mahal sa buhay po. Nakaranas ng kasakitan, dulot nga po ng pandemya. Hindi po naging madali sa bawat isa. Ito pong nakaraang taon, tayo po'y nang-aapekto lahat. Apektado po ang lahat. Hindi lamang po ang ating physical na katauhan, ay gayon din po ang ating pang-espiritual. Kaya napakaganda nga po ng mensaheng hatid ng ating tema ngayon. Bagong taon, bagong pag-asa. Binibigyan po tayo nito ng bagong pagkakataon po upang tayo'y makapagbagong buhay, upang mas mapaunlad po natin ang ating sarili ngayong taon po na ito, at upang maitama din natin yung mga mali na nagawa natin noong nakaraan. Binibigyan po tayo ng tsansa nito, na sa kabila man ng hirap at sakit na ating pinagdaanan, ay may liwanag pa din po na nagbibigay sa atin ng positibong pananaw at panibagong bukas. Sabi nga po ng iba na sa kabila man ng negatibong dulot ng pandemya, may mga magandang hatid pa din po ito dahil ngayon po may mga bago po tayong natututunan, hindi po ba na nakakatulong sa atin sa pagpapaunlad ng ating sarili. Sabi nga po dito sa Taga-Roma 5:3 hanggang 5. At hindi lamang gayon, kundi naman nangangagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. 4. At ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pagpuno pong ito, nananatili pong matibay po yung pundasyon niya. Nananatili po siyang nakatayo pa din at patuloy na sisibol ulit. Ganun din po sana tayong mga anak ng Diyos, na kahit anuman pong hamon, kahit ano pong pagsubok ang ibato sa ating buhay, ay ganun pong mas tumatagpo ang ating pananampalataya sa ating Diyos Ama. Mapagpasalamat po tayo sa kabila ng mga danasin natin sa ating buhay.
wag po sana tayong magsawang magtiwala sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Wag po sana tayong mawalan ng pag-asa, pagkus ay mas maging isa po tayo sa mga nagbibigay o naghahatid po ng liwanag at pag-asa sa iba. Sabi nga po dito sa Awit 27:1, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Muli, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ito na lamang po at maraming salamat. Pasibayo po, maligayang bayong banwa kay katamuan. Nuwan ti kaulagay lugod na nin Diyos kay katamo. Waman dinala ning mabayat at pagsubok ka rin kay katamong biye, kay katamong pitsang likwan. Uring lugod na nin Diyos yan kinawang kay katamo. Dinala niya ngampung mayan ka rin kay katamong biye. Hanggang ining oras makanyang tang manatiling payapa at makanyang tang gagawa karang kikatang manalakatungkulan. May niya mo pong bagay nga duwanan ng Diyos kay katam o yung banal ay spiritong tatay alang sawa kay katam. Maging mabayat la potan din kay katang sarili kaya talaboring gawan. Pengari ko pong kapatid, pero ko po susugatan na kapanandaman, sasabihan kaya mo po yung sinabi na ng Banal na Espiritu. Sinabi na ng kakatamong kapatid, bayong banwa, bayong biye. Nung marilate siya kanu kayatang milabas, sana ken tutukiyalini. Totoo po ita kapatid. Potang burita mong bayuan ng kakatang sarili, pero ko po tuturuan ng kapatid, sabihan kaya mo po ini. Sabihan tamo king kakatang sarili nung marilate ko kayatang milabas, ngayon bayong banwa. Halina ako. Dapat mo po, pasagiwa ko mo po kay kayo, lalo na yung lubyan ng tengwanan tamo kung banal ay Espiritu. Mayayakit, mabaybatyo, kay katamo, niyang primero, tengwanan tayo yung banal ay Espiritu, halos sinapakya po yung kay katang sentro. Paritak, paritak, paritak. Nano po kaya yung maging sangkan? Pero makanyan man po, walang din kaya katang katapatan, kaya tagmeto nga Diyos kim bane-bane, agagawa talang, yang makarapat, tamang pa magkulang. Yung Diyos po planwana na. Lawin niyo po yung may tangal karingaluang lugar, karing kaya katang kapatad, at iyukin kasalpantayanan, na laking kasalpantayanan. Ba't po kaya yung tao potang sabyanan ng banal ay Espiritu? Manalain kayo sana ay komyabuban king parusa na ningyato. Aligtasan tamo, akabyusan tamo, ba't potang kaya sabi tamo, di nga liwa, yung sabyaning banal ay Espiritu, king aluan lugal miras, kaya katamo ali. Nano po nga doon tamo potang manyagtakin Diyos. Sana hilawt na kay katamo. Pagpana na ka rin lang mapinsalang kaladwa. Kapatad, taya po panunan na kabyas na ni nga pong Ginoo. Ngayon nga sabi ko kay kayo kapatad, misasan metong kimburinan ng Diyos, bayong pecha, bayong banwa, nikakalugod. Gawan tala po rin kay katang manalakatungkulan, ngining kaya katang bayong petsa ngayon babarita ra totoo yung masakit. Nung makanano tayo nga kabyusa, naligtasan ng petsang milabas sa kaya katang tikluan. Tulutan na rin Diyos. Agit nang pasibayo yung kaya katang pamisasan metong kimburina sana. Adwan tamo kin Diyos, metong mang kaya katamo lang numano balang at lampasan tayang pasibayo
impetsa tamong tikrawan ini king mit mong kapayapan. Kasi bayo po mayap ayaba kaya kayo man. Dakal pong salamat marimlan po. Uli pong bayo ya ing banwa. Binyanala po ning banalay espiritu at pasibayong pasagiwa nala. Kaya katamo. Detang malyaring gawa na po ning meto nga talasal pantaya. Kasi po, tututamong mapangalingwan ning minsan. Aminan tamo po ang pongalikeng kaya katamong sarili. Nang minsan, mapangalingwan tamo. Kaya po makanyan kaya pong kaya katamong pamagaral, bagay nino po yakon para uling eda kayo po upahan. Noon agkatanda kayo mo. Kasi po, ing tao, potang Bisaya, ala naman pong masakit ang pong imposible kaya. Anya mo sasakit ya, kyan tao, potang ngaya bisa. Lawen niyo po, managkat kang simbata mong Domingo, or Sunday na ning Domingo at tintanan simba. Data pong may karandam balugbog talagang atinang tata. Datang niya. Pero itang epa talaga mitam nan, akalingwana. Makanya niya po yan. Pero, sabihan ko po kayo, potang bengi, last night na namo po yung village, mikit-tikit tamo ka rin. Masaya po ka rin. Alas 5 pa mo, silip-silipan ko na may kayo po na, bata mo pong mipakaili. Kasi masyado ko pong seryoso. Mag-nervyos ko po itong medyo seryoso yung pisasabihan. Yung tutuna po, yung milabas tamo pong Aldo, asasabihan tamo pong New Year. Dakal pong paralan nung minsan makanano tayang pagsalebran yung bayong banwa. Ating pong nung minsan, miyuyumpukan tamo, pagsalebran tayo, ating yan tatak. Ningaliwa. Makanyan de pong sasalubungan yung bayong banwa. Dengaliwa naman po, sasalubungan deng dakala pamangan. Dakala prutas. Dengaliwa naman, kalupata mo nung minsan, kalupata pala talaga. Istong mirasya yung bayong banwa, bayo po magalas 12, mikit-tikit tamo kini. Manalangin tamo. Nung minsan naman, dahil nga liwa, sa lubungan dahil bayong banwa, masigla. Masigla po. At inang pong mayayaliwang siglang gagawan tamo. Pero kalupa na po ning sinabi na ning banal ay espiritu, sabi na yan kayo na makipagtalamitam nga na kingburi na ning yato. Ako po pilanang banwa kanini mag-observe ko. Bayo po datang ing auno sa lubong kaya katamang gagawan. Dati po reng Bicol daratang laki ni reng kalipa tamang baryo kaya biya tamang baryo keni. Paamotor la masiglala po At kayang milabas pang panahon at inang makayabi kaya katam. Karang kaya katamong anak. Anong minsan yapining maging sangina, nung minsan bayo la po miyabe-yabe. Ini po pamag-aral ya po ini. Ako po sasabihan na ako po kakayan den tao rin kapatid tamo kasi itam po lalakad tana. May austan ng lalakad kayang burina ni ngapong Gino nakaibat makalibutan tamong at rin. Ako po mag-observe ko. So ngani, nung tutupin, mag-aral tam,
sabi ko kaya sarili ko, mo naman nataos tuwing gaghawan ko ngayon na makiabe ako pa kareni. Okay? Number 1, potang masira yung motor ko, maperisyo ko. Kaya po makanyan na. Ako po, agkatanda na ko mang kanyan, lalong masanting nung sa ganan tayong Pasko, salita ng torotot. May paborita mo pong masigla, magtoroto, tana mo. Kasi po, nabegi medyo may puyat kong bagya eh. Pinasabi ko po kaya kayo, yung bayang buwan, atin yung masanting, ating mo namang masanting nung minsan. Nabengi po, kapitanganan ng bengi. Kanya medyo may puyat ko, sabi ko, itana mo pong, kenang kaya katamo niya, sabi ng Banal Espiritu, mapagsiyasat kayo, ana. Ha? Ang gangkeng kaya kayong pibale-bale, okay ni mang lugar tangay niya, tapos sigurado eh. Po? Kalupan na po na bengi. Itang anak ng Bet, Robert Tam, Robert po. Muli niya, may tampo balo yung desa-desa. Tikyan de pa po kitang karelo. Siguro po, impluensya na ning makainom lo. Anya po yan. Kanyan po yung aga nakaking sasabianan ng Banal Espiritu, kayong kayanakan nga na, mapanamo po ala namang milyaring sakitan, pero pintalande pa kayang baledo. Ipanulak no kayang pasbul. Sobrang sabihan, pota pong atsuna yung impluensya na ning alcohol kayang katawan. Masika nakalub. Sisikan tamo pulub. Itang ako, dati kong malamarin eh. Apay nung kumong dita ka makapaling katawan. Milalako tambagya marin eh. Nya po yan, mimingat tamo itang kaya na kantake po isip yung palaging paiwatig na ng Banal Espiritu, nung yan na importante yan na, yan ako lalakad, niya, itamo pong kayanakan. Anya po sana kaluguran na kapatad. Itamo mag-aral tamo po. Tanggapan tamo yung panabili na ng Banal Espiritu kaya katamo. Bakante tamo manyisi. Tamo, milyari pa ako, inisisimba ako. Milyari ka ako, hindi makisimba na ako man, maminto na ako man. Kasi po, ating kulang. Istong milyari, yataya po persalanan. Yataya po persalanan ng kaya katamo nga pong Ginoo. Itamo ing ating pamagkulang. Kasi nung yatamo po mibingat, yan po yung milyari. Kanya, aluguran na kapatad, sana po itamo yarin berita mong babaywan tayo yung kaya katamong sarili, maging kitang uling atyutanang lalakad keni. Masanting na po itang sabyandang espiritistala pala rin. O nung makayabe ka kitang espiritistala pa mo. Makayan po kasi lalawenda katamo naman. Kimut, galo, lalawenda naman po yan. Kanya kailangan, baanta mayakit tamo pong anting sasabihan da rin espiritista maganakala, rin espiritista miyabe-yabela, miyabe-yabe tamo po kitang mayap. Makanita, ing Diyos tumulaya po. Kailangan po makanita. Pero makanyan man, ngani pong aldongay ni Pulmeria pong Domingo na ning katamong bulan, pota po kanini at tintamo pong salo-salo. Ay po kakalingwan. Potang bandang alas 4, alas 3, miyabiabeta na po keni. Ang gamig dala tamo mo pong tiyo, ang pondiris ka, no? Ang pong kamatis. Miyabiabeta mo pong sagin. Patambabi. Alin po kasi, bata mo pong makapiyabe-yabe, mga punan keni. Dati tane pong gagawan yan. Lakwan tane pamuitang sayake ni kapota pong kay bata mo, balata na no, karing tamong ta. Keni tapa mo miyabe-yabeng mga punan po. Kasi kitang panaunan ng kaya katamong Ginoo,
miyabe-abela pong misusuluan mamangandeng apostol, no? Bilang metong nga talasal pantaya, miyabe-abe tamo pong mga punan pota. Magdala tamo po hanggang nanuya mo yung abit-bit tamo. Ito naman po, pahintunantang magdala ko pong metong alitsyo na babi. Yeah? Hanggang pong pilan lang pirasong bunburo. Bata mo pong masayakin eh. Po. At ating ditak ating tamo sigurong ditak lundag-lundag la puget. Yeah, tsado dinan candy. Yeah. Okay. At ang po itang pag-anakanan ng banal ay Espiritu po, bayuya po yung banwa, brother, nasabi ng Espiritu, pagising na naka na naman. Ako po mitatawli. Ako po, yung kaya katang kapatad, mitatakan, Bapa, haliko pangeni, kapilan. Yeah. Okay? Ang po itang kapatad na anak na po ng guardian, balo ko po kinumpormine. Yeah po. So, Brother Rick, kita po at intamo pong metong makatala ng bisanang magobra. Tutukin niya po yung brother kanyan. Yeah. Nebrad. Nebrad. O, palakpakan niya po, ilaw na. Okay, na? Kasi po, kukulait ning kaya katamo nga pong Ginoo. Datang akalingwang king mang gitara. Alayo na para. Okay, alayo po sabihan na namong kapatad. Okay. At saka po kasi nang minsan uling instrumental na nga ning gagamit niya, siguro medyo tatamadlo niya. Huling kita mo patigtig din. May kaya patigtigan may bapalito. Actual men. Okay. God bless po kay Kongan. Maya pa habak po. Ang Diyos malugudya po kay katamo. Lipat naman po ning miyayaliwang pagsubok. Bumawon at bumawon tamo. Magobra tamo king burina ning kay katamo nga pong Ginoo. Bata mo nga nakabyusan mayan yan. So, God bless po kay Kongan. Maya powers. Dan pong kaya katamong koleksyon, ngayon nga dongay ni 5,280 la po. At deta pong kaya katamong sinaup ka rin kapatad tamo, may deliver no po. Opo. Uy, akin niya kalingwan, bisayang magpag-exchange gift. Na, sa magkano? Uy, 300 po kasi kada loob na. Pati ko pa kayang mitagan. Okay po. Baka yung mong tumula, lewet nyo na, may santing kayong pong melago. O tsa, 300 po kano. Agagamit na po, susulod o na. Okay. Pota kay may selling 300, kaya niyam. Kailangan tang agagamit tayo po na po. Okay po. Uy, tatamula. Ay, salamat. Okay po na. Yung pong number kanyan. Pota pong alas 6, ay alas 4. Miyabiya-biya na keni. Bata na pong magsaya po kening kaya katamong sentro. Na po, God bless po kaya kaman.
po maintapong meto nga pasalamat. Sakdala maipayang kaya kaming Ginoo. Ginoo lala pong kapupusan ding pasalamat ng kaya ka. Ginoong Diyos, salamat po kayong pagkalumungsikan ng puwersa, biyat pagkabiyake kami. Ginawa man na batyawan mula rin kay kaming kakulangan, agawang pamikasara, Diyos ko, patawaran mo. Ikpangin pong mayari na po yung kay kaming pamanyamba. Ginoo, sana po, ding may bulalagayamano, Diyos ko, may tanawlasa ka rin kay kaming puso't kaisipan. Salamat po, Ginoong Diyos, pagkalib may kay kaming kay kang tuburan. Apang akong mapamatulang ng Espiritu Santo, banting payang Diyos ko. Makanyano pong bilalag, ding pasabi mo ikpa. Ginoo, sana po kimbing italdoing balang metong kay kami, ingatan mo kami. Ginoo, ngini pong nga kabiusan mo, ning pesami pong likwan nganing lino binepo, yung pesami tutukluan. Ginoo, sana po makanyam yan ang pangasanang dumalan mayan, karing balang metong kay kami ikpa. Ginoo, nganing kaurasan na iti, pakidalo milaki ka. Diyata pong kaya kaming pengarang mapilang pang makatagan, may mandasyon kaya kaming kasalpantayanan. Ikpa, ninuman po yung ating bitbit ating kapanandaman, ikpa. Sana ikpa, ibiyam niya pong regalo ka kami, Diyos ko. Lubasan mo na nga po yung ang nanuman pong manalipan kim physical dang laman. Banting pa yung gining Diyos, dating aldo ngayon pong nga kayabi. Susuyo kim banal mong harapan. Ang timurin Diyos ko, ring talitenan ng kikang kayupayan. Matuwaya mano bayo Diyos ko, masalamat kami. Ing parati mo pong gijansi ka na ng pong sa Diyos ko. Baro pong lubos sa ganap din banal da pong katungkulan kay pa. Ginoong na naman pong sigwadang daratang king kaya kaming yato Diyos ko sana. Makanyan mo sa pong ilaot kaya kami pa. At isa po lang po kaya tangal mapinsalang kalado. Ginoong timurin ni pa. Insa kita durog ang king kaya kaming yatong kakarnanig pa. Pasalamat kaming metong mangki kami alang may bubon kapamilatana po ni kaya kang subebe at lugod kaya kami pa nga Ginoo alang hanggang kapupusan kami pasalamat mi kaya ka. Ginoo lahat mo sa kaya kami ang timuing ngayon bagyo dol-dol sakit mabay ito ang tornado ikpa ang volcano biglang kamatayan desgrasya ikpa. Ginoo katataw liyan deta pong kaya kaming kapatada penwanan mo. Mipalad kayo may alawang bansa, Diyos ko, no karlamang pong bansang kakaranan, kimbeng italdo, Diyos ko, ingatan mo lang. Nung makanano mo pong itad kapayapan po, sa magsikubli lagi ng Diyos, bit-bit dyan ang pong kapayapan, banting pa yung Ginoo. Dati yung aldoig pa, maging persana po ng kaming kasalpantayanan. Ginoo, nanong ay ablasmi ka rin dapat mong mangayap. Nunay puryan dakat samban king pangay espiritu mating katatuan. Ginongin ng kaorasan na iti panalig may pun sa blake ka. Ang timur ng bugtong mong anak kaya kami tagapagligtas ng Ginoong Yesu Kristo. Kambe da rin lukubat sa abda rin kaya kang pangakong mapamatulang ng Espiritu Santo. Iyan nasa po. Sibul Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Bie.